Inaresto po ang golf superstar na si Tiger Woods sa Florida sa Amerika at sinampahan ng reklamong driving under the influence. Ayon sa Sheriff's Office, mabilis ang pagmamaneho ni Woods at nag-overtake siya sa isang truck saka tumagilid. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, impaired o wala sa wisyo noon si Woods. Pero nang isa ilalim sa breathalyzer test, walang nakitang alak sa katawan. Kaya posible anilang may kaugnayan sa drugs o gamot ang kanyang pagkakadisgrasya. Bukod sa reklamong driving under the influence, naharap siya sa reklamong property damage and refusal to submit to a lawful authority matapos tumanggi sa urine test. Nakulong si Woods pero pinakawalan din kalaunan matapos makapagpiyansa. Noong 2017, naharap sa DUI charges si Woods at kalaunay umaming guilty sa reckless driving. Labis ang pasasalamat ng mga residente ng Pag-asa Island dahil magkakaroon na ng Catholic Church sa isla. Sinimulan na ang groundbreaking ceremony sa simbahang itatayo malapit sa mas pinahaba at pinalawak na runway. Nakatutok si Rafi Tima. Mahigit isang dekada na mula nang huling tumapak dito sa Pag-asa Island sa munisipalidad ng Kalayaan, si retired Associate Justice Antonio Carpio. Nanibago ang dating hukom sa itsura ng isla na kanilang dinalaw noon bilang paghahanda sa kasong nooy isasampa pa lang ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Ang daming bago dito. It looks a lot better now. We're moving forward, we're advancing, we're cementing our arbitral award. Tiniyak daw ni Justice Carpio na makasama dito para sa groundbreaking ng kauna-unahang simbahang Katoliko sa Pag-asa. Sa pamamagitan ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, nabigyan ng espasyo ang simbahan malapit sa pinahaba at pinalawak na runway ng isla. Pinangunahan ni Puerto Princesa Palawan Bishop Socrates Misiona ang groundbreaking, kasama sina Justice Carpio, PCSD Executive Director Atty. Teodoro Mata, Coast Guard West Philippine Sea Spokesperson Rear Admiral J. Tariela at mga lokal na opisyal at residente ng Kalayaan. Sa kanyang humili sa misa bago ang groundbreaking, inilahad ng obispo ang naranasan ni Jesus nang ipagkanulo siya ng kapwa Hudyo bago ipako sa krus. Sana raw, hindi ganito ang mangyari sa Pag-asa. Nakakalungkot kung kapwa Pilipino ang magsabing, ay, hindi sa akin yan. No? Para bagang mahihina yung ating claim na atin ito. So, may this church be a symbol of unity for us. Bukod sa isa sa mga nagpursige na agad maipatayo ang simbahan sa Pag-asa, payag din daw ang Philippine Coast Guard na ipadala ang kanilang chaplain dito habang inaayos pa ng simbahang Katolika kung paano patatakbuhin ang simbahan. Admiral Gavan recognizes na dapat may simbahang Katoliko dito sa Pag-asa. No? And in the absence of Roman Catholic Church, meron naman tayong Coast Guard chaplain na makakapag-lead muna ng mga masses dito. Ang mga residente ng Pag-asa, laking pasalamat na sa wakas, bukod sa elementarya, high school at rural health center, magkakaroon na sila ng simbahan sa isla. Ngayon po, actually masaya. Kaya po kanina doon, nag-volunteer po ako na magbasa. Malaki po siyang sandalan kasi katulad po na malungkot po dito sa isla. Sa pananampalataya ng mga nandito sa residency, isang malaking sandata para sa amin ang magkaroon ng simbahan dito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Libreng serbisyo medikal ang nahihatid sa mga taga-Barangay Payatas, Quezon City ng isang initiative na binuo ng mga doktor at volunteer. Tinutukan yan ni Katrina Son. Mahaba ang pila ng mga residente ng Barangay Payatas, Quezon City na nais makatanggap ng libreng konsultasyon at gamutan sa umiikot na Hospital on Wheels. Mayroon nag-offer sa akin na kung gusto ko daw magpa-opera, parang yung ko, sige, kasi libre naman kako. Mahihirap po talaga kami. O hindi namin kaya magpa-hospital, hindi namin kaya magbayad. Mga doktor at volunteer ang nasa likod ng Hospital on Wheels na nagsagawa na ng mahigit 400 medical mission at nakapagpa-opera ng mahigit 43,000 pasyente. Imbis na ang tao pupunta sa ospital ang pupunta sa tao. Yan ang Hospital on Wheels. Ang problema natin, yung healthcare kulang na kulang. Especially yung hospitals, kung meron man, punong-puno. At saka kulang din sa specialists, kulang sa mga nurses at mga
healthcare workers. Bukod sa medical services, nagtuturo rin sila ng basic life support training. At may mga aktibidad din para sa komunidad tulad ng chess, music at arts. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Magkaiba po ang inaasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Uni-Oil, posible ang pagtaas sa presyo ng diesel habang walang paggalaw o di kaya may kaunting bawas sa presyo ng gasolina. Kahapon, ayon sa isang oil industry source, batay po sa 4-day average, posibleng 5 hanggang 8 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel. At sabi rin ng isang oil industry source, piso hanggang 2 piso ang posibleng bawas sa kada litro ng gasolina. Ang Department of Energy nakipagpulong kay Chinese Ambassador Jin Quan para patatagin pa ang pakikipag-ugnayan sa China na may malaking ginagampanan sa pandaigdigang energy supply chain. Ibinahagi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na dumating na sa Luzon ang supply ng diesel na binili ng Pilipinas at masusundan pa raw ang delivery sa mga susunod na araw o linggo. Sinubukan pa po namin makuha ang pahayag ng Philippine National Oil Company kaugnay nito.